Kinumpirma na po ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na isa na rin po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iniimbestigahan ng binuong Extrajudicial Killings Task Force. Kasunod po ng mga pahayag at pag-amin nito sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara ukol sa war on drugs. Sa press briefing kahapon, sinabi po ni Secretary Remulla na isa sa mga pinag-aaralan nila ay ang paglabag ng dating presidente sa Republic Act No. 9851 o yung Crimes Against International Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Gayon din po ang iba pang anyang posibleng paglabag ni Duterte sa Revised Penal Code at iba pang batas ng bansa. Aminado naman po si Remulla na maaring maging pareho ang reklamo laban sa dating Pangulo sa kaso ng ICC, kaya mag-iisip sila ng estratehiya para maiba ito. Pakinggan natin po ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla. Yes. Our task force is doing that now. Kakausap ko lang kanina yung head ng task force. Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, will not overlap. Sir, ano yung possible? Kasi ano yan even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Sir, ano okay? Tinig po ni Secretary Boying Remulla. Matatanda ang inilabas na po ng DOJ ang Department Order 778 nitong November 4 para paglilikha ng isang task force na mag-imbestiga sa mga extrajudicial killing noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatayo bilang chair ng task force ang isang senior assistant state prosecutor habang co-chair naman ito ang isang regional prosecutor. Bubuuin ito ng 9 na miyembro mula sa National Prosecution Service at tutulungan din ito ng National Bureau of Investigation. Inatasan po ang task force na mag-imbestiga, bumuo ng mga kaso at magsampa ng mga reklamo laban sa mga sinasabing sangkot sa pagpatay ng mga suspect sa droga. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.